Samantala, eto na. Puntahan na ba natin ang ating unang Pinoy MD, Joyce? Eto na. Kilalanin natin kasi napag-usapan natin kanina. Diba? Dalawa ko ang ating pag-uusapan, ang tungkol sa tennis elbow at ang cervical cancer. Pero unahin ko muna yung tennis elbow. Ano nga ba ito? Sabi nila pagka ikaw ay atleta, diba? Hindi lang naman yata naman yung mga nagte-tennis. Baka may tinawag lang silang tennis elbow dahil baka mas madalas dun sa mga galaw ng galaw, 'di ba, yung kanilang siko, no? Pero sabi nga nila dun sa mga shout out daw natin sa mga atleta, hello, ehersisyo, training, pahinga, repeat. Yan ang kanilang buhay, no? Maganda naman kung meron tayong ginagawa para sa ating kalusugan, pero dapat din in moderation. Huwag din masyadong grabe, 'di ba? So ngayong summer break, lalong-lalo na ang dami-dami na naman nating mga panahon, 'di ba? Para sa atleta, kaya shout out sa inyo. Pero teka muna pag-usapan natin. Okay, ito ho ba para sa mga tennis players lang? Itong tinatawag nating tennis elbow, parang hindi naman, 'di ba? Kaya kilalanin na ho natin para magabayan tayo. Ito hong huling araw ng Mayo, ang ating unang Pinoy MD ay isa pong general and primary care physician at nagtapos po siya ng medisina mula sa University of St. LaSalle dyan sa Bacolod. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B, first time, si Dr. Julius Christian Bayoneta. Magandang umaga! The doctor is in. Hi, Doc. Hello. Ayan, naririnig na namin kayo loud and clear. Okay, Doc, ito na pag-usapan natin kasi syempre tinawag na tennis elbow. May ibang nagtatanong, pang mga tennis players lang ba ito? Ano ba itong tennis elbow na ito? Ayan, Doc, pakisagot na po. Okay po. This is a good topic actually kasi ito po ay kadalasan nararamdaman na hindi lang ng mga atleta. Ayun. Pero po ng mga karaniwang citizen or individuals. So before we start and dive deeper to what is the risk factors and kung kaninong nangyayari, let me define po muna yung tennis elbow. Actually po yung tennis elbow, o in medical terms, tinatawag nating lateral epicondylitis, ay isang kondisyon po kung saan may pananakit sa labas ng bahagi ng siko. Okay. So, ang nature of injury po nito ay overuse injury. At itinuturing po ito na repetitive strain injury. Ibig sabihin, ito po ay dulot ng paulit-ulit at kadalasang paggamit sa isang parte ng katawan. Kasi nga, ika nga natin, too much of something is not good naman po, di ba? Yes, so, overused. Nangyayari po ito kapag overused yung mga litid o tendons sa katawan, and especially sa elbow. So kaya kapag nasosobra ng gamit po ito, naiirita yung tendon sa paulit-ulit na paggalaw. So ito po yung tennis elbow. Okay, so anybody, kahit sino po pwedeng magkaroon ng tennis elbow, no? Yes po, ma'am. So, ayan malinaw na, hindi lang ito sa mga tennis players. Pero siguro nga dahil tinerm na tennis elbow, dahil sila yung medyo mas magamit, di ba, ng kanilang siko, no? Kaya ganun siguro. Tama ba? Okay. Actually po, fun fact, 90% po ng mga pasyente na nakikita namin na may complaint of tennis elbow ay hindi actually naglalaro ng actual tennis. Nakapangalan po ito ng tennis elbow kasi ito po yung pinaka-common na injury sa mga sports type of activity kagaya ng tennis at badminton. So, magkakalasan ito ng iba po. Ng mga normal na tao. Oo. Siguro yung, di ba, hindi rin ba ito nagkakaroon ng trigger kapag halimbawa, sedentary lifestyle ka naman tapos biglang nagbuhat ka na mabigat? Baka pwedeng may mga ganun ding factor ba yan? It can, but since the mechanism of injury po ng tennis elbow is overuse or repetitive injury, it is less likely. Yung mga biglaang pananakit po from having sedentary lifestyle to having intense physical activity, usually po classified siya as yung usual or common strain. Pero yung tennis elbow, it has different type of pathophysiology po, which is overuse injury po talaga siya. Ito, Doc, may tanong lang yung ating isang kapuso, no, na atleta. Ayun niya na magpakilala. Kapag naramdaman ba yung sakit sa siko at forearm, stabbing pain ba o parang may kuryente, nagtatagal ba ang sakit o nawawala rin? Okay. That's a really good question kasi there are many types po ng pananakit sa katawan.
So in terms of tennis elbow, ito po ay, if you base it by the book, katalasan po ito ay dinidescribe as sharp or piercing pain. So in Tagalog, in normal terms, matinding pananakit o tusok sa labas ng siko. So pwede po itong kumalat pababa sa braso o pataas sa balikat, at lumalala po ito kapag may ginagawa tulad ng pagbuhat, pagpisil, kahit yung simpleng pag-open ng garapon o pagbukas ng doorknob, ito ay Masakit. time na sakit. Hindi po ito katulad ng parang kuryente na nakikita sa mga nerve injury at neuropathy sa mga patients like having deficiencies and diabetes. I see. So ito po ay sharp, parang tusok-tusok po na sakit. Okay. Pero ano ba ang pwedeng test na gawin to be sure, no, Doc, na talaga hong ito ay tennis elbow? Baka pwedeng magabayan, ano, yung ating mga kapusong naririnig. Okay. So, ito po yung tennis elbow. Since this is actually po, maraming patient pumapasok sa clinic, yung pinaka-consult is body pain. So, kailangan po natin talaga makumpirma if ano klase ng body pain kasi marami po. So, kami po mga doktor, kadalasan po sa amin, nagre-rely talaga sa history and physical examination, history taking. In fact, 70% of cases ay madadiagnose na po namin as long as we know how to ask the correct questions. Kagaya po ng kailan nagsimula ang sakit, gaano po katagal na ang sakit, ano po yung ginagawa ng mga activities nung panahon na nararamdaman yung sakit. So ito yung mga questions. And aside from the interview or the history taking, meron naman pong mga physical examination test or maneuvers na ginagawa yung mga doktor tulad ng Cosen's test and yung Mills test. Ito po yung mga test na ginagawa kapag para ma-confirm if tennis elbow. And of course, aside from that, diagnostic modalities can also assist like X-ray, ultrasound, and MRI to rule out other types of injuries po. I see. Okay. Pero ano may mga self-care na pwedeng magawa para iwas na tayo ng pagkakaroon po nito ng tennis elbow? Oo. Sige po. Yung tip ko na mabibigay, hindi lang po sa mga atleta, pero yung sa mga tao, especially po yung mga karpentero, mananahi, kusinero, which is common na po nangyayari sa kanila. Parating ginagamit. Mabigat yung mabigat yung pangluto So, frequent na ginagamit. Yung tip ko po, self-care to avoid this type of injury, it's listen to your body. Okay. Know when to stop and rest. Iwasan mo ng paulit-ulit na kilos. And isa pa po is yung cold compress or using ice packs o pagsuot din ng mga compression binds or counter force braces, and makakatulong po yung pag-inom ng pain relievers and anti-inflammatory during this time. Ayan, nabanggit nyo yung pag-inom po ng mga pain reliever. Yung naproxen, kamusta naman? Ano ho ang pwedeng maging effect niyan sa atin? Yeah. Naproxen, as a primary care physician, being able to have a wide array of patients, actually it's one of my go-to pain reliever as well, yung naproxen. Kasi ito po ay nakapagbibigay lunas sa maraming klase ng pananakit sa katawan. From headache, sakit sa ngipin, menstrual cramps, back pain, joint pains, ang dami po. Yes. Ayun. Paano kung halimbawa meron ng existing na mga sakit tulad po ng hypertension, diabetes, ligtas po bang uminom ng naproxen, Doc? Oh, okay. That's a good question. Yung maganda po sa naproxen is that it's water-soluble, meaning mas maganda po ang potency and bioavailability nito sa katawan. Ibig sabihin, mas mabilis ito i-absorb, mas mabilis ang bisa at mas matagal ang bisa. In case naman po sa mga may karamdaman, aside from body pain, pero may ibang iniindang sakit, kagaya ng mga hypertension, sakit sa puso, diabetes. Yes. Study po and research po na nagpapatunay na ang naproxen po ay ang may lowest risk of cardiovascular events compared sa na para sa maga. Oo. So, nabanggit nyo cardiovascular. Pero kung halimbawa, wala naman talagang risk sa puso, pero may history ng diabetes or hypertension, history lang okay pa rin ba sila na mag-take nito over the counter? Ganon? Yes po. If family history lang naman po yung pinag-uusapan, although high risk yung individuals, given the fact that those patients mismo na may diabetes or history of, there are actual diabetes, hypertension, sakit sa puso ay low risk. All the more po na yung mga taong wala pang sakit
only family history. Pero I'm still po urging everyone na mainam pa rin po dumulong sa inyong doktor kung may sakit na nararamdaman. Yes, before po tayo uminom na kahit anong gamot, it's always better po to consult your doctors para mas panatag po kayo sa pag-inom ng gamot. Totoo naman yun, huwag tayo magdoktor-doktoran. Kaya kayo nag-aral ng apakatagal, di ba? Para po alam ninyo kung ano yung gabay na tama para sa amin, di ba? So, huwag mag-self-medicate. Pero Doc, ito, gusto ng mga kapuso natin malaman, lalo na dyan sa mga taga-Bacolod, saan po kayo po pwedeng puntahan para sa konsultahan dyan? Okay. Sige po, ma'am. Actually, this is very timely. I'm a primary care physician and my goal po talaga is to make universal healthcare accessible and available to everyone, especially po the underserved and poor patients. Kasi I believe po na quality healthcare should not come at a high cost. Kaya ngayon, actually, this is my, I would like to announce as well, this is my first week of opening my new clinic. This is I'm practicing for more than 4 years already, but I decided to put up my new clinic dedicated talaga po sa mga patients. And this is a very good yung ambience, very comfortable clinic, but I guarantee you it's the lowest price around. So for the consultations po, it's really to help the patients. And it is po in Barangay Mansilingan in Bacolod City. So the name of my clinic is Bayoneta Life Care Medical and Diagnostic Clinic, which is a one-stop din po. May laboratory, may ultrasound, ECG, yes po. Yun ang maganda. Naku, sayang, ang layo nyo, Bacolod, no? Mag-branch out na kayo dito sa amin sa Maynila. Thank you, Doc, ha? Thank you so very much. Marami kami natutunan at of course, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin. Tungkol sa tennis elbow, yan po naman si Dr. Julius Christian Bayoneta, ang ating General and Primary Care Medicine Specialist. Ayan, narinig natin, ha? Gabay-gabay, huwag masyadong stress daw ang ating mga siko, ha? Hilingan, walang pinoprotektahan.